paano maging setup or yung arrangement nito mga kakirig. At ito na yung final na arrangement mga kakirig, no? So bago ko muna i-fix tong mga wiring mga kakirig ay i-test ko muna kung gagana ba ito ang harness nito. Yo, for today's video, may nagpagawa sa atin ng control panel for 10 HP na submersible pump. At sabi niya meron siyang panel enclosure, kaya ito sinukat ko. Meron siyang sukat 50 cm or 500 mm, tsaka 60 cm or 600 mm, at tsaka yung depth niya or yung lalim ng panel board niya ay nasa 18 cm or 180 mm. Kung hindi ako nagkakamali by mm mga kakirig. So okay ito kasi simple setup lang daw ang kanyang gusto. At direct online lang, so DOL lang ang ating gagawin. So Chinese pala si sir, no? Kasi yung panel niya is nakalagay na may nakasulat na Chinese. So ito yung loob niya. Tapos yan yung gagawin natin. At ito naman yung mga devices na gagamitin natin, 14 HP, no? So MCCB breaker, voltage sensor, on delay timer, floatless relay, contactor at overload relay. At dito i-analyze ko muna kung paano maging setup or yung arrangement nito mga kakirig. At ito na yung final na arrangement mga kakirig, no? So minount ko na rin to at ang kulang lang nito is wiring. So ganito na rin yung setup sa front, no? So in-install ko na. So ito na yung naging final ko. So wiring na tayo. So, winiringan ko na ito ng power circuit. Madalas inuuna kong wiringan is yung control circuit. Pero ngayon, power circuit yung inuna ko kasi medyo malaki yung wire. Number 6 pala yung gamit natin dyan na wire mga kakirig. Pagtapos na ang power circuit wiring, ang susunod naman ay yung control circuit wiring. Kapag control circuit naman mga kakirig, madalas inuuna ko ang line 2 or neutral na side. Kasi sa line 2 or neutral na side, wala masyadong interlocking. Diretso-diretso na yan yung mga wiring natin sa mga devices. Kaya napapansin nyo, puro jumper lang yung line 2 natin or neutral na side. At kapag natapos na yung neutral or line 2, so dito naman sa line 1. So yung kulay na pula is line 1 natin yan. Kung napapansin nyo rin na mas marami yung wire na pula kaysa sa black, dahil sa line 1 dun ko nilalagay yung mga interlocking, yung mga float switch, floatless relay, auxiliary contact ng thermal overload, timer, voltage sensor, at iba pa. Bago ko muna i-fix tong mga wiring mga kakirig ay i-test ko muna kung gagana ba ito. Ang timer dito mga kakirig ay magsilbi delay on for anti-fluctuation or unstable voltage. At voltage sensor ay nakaset na din yan. In-adjust ko muna manually yung timer dyan para matest ko diretso yung circuit. At una kong i-test is yung manual position. So wala pa tayong label dyan. So manual, start, tapos stop, start at saka stop. So ganyan yung setup niyan mga kirig, no? At sa auto naman ay naka-jumper pa yung triggering device natin or sensor for floatless relay at iba pa. So try natin i-auto siya mga kirig. So pagka auto niyan, diretso na yan under. So magra-run na yan. Try rin natin na i-trip off itong thermal overload kung magti-trip bagad or mag-stop ba yung contactor natin. So makikita natin dito, manual trip muna tayo at dito umilaw yung red at saka yellow. Ibig sabihin naka-stop yung motor at nag-trip yung, ang rason ng pag-stop ay nag-trip yung motor. So press lang natin yung white para ma-reset. At ganyan lang kasimple yung controller na ito mga kirig, no? At ready for harness ito. At ganito na yung itsura kapag na-finish na natin ito mga kakirig. So napakasimple lang ng setup at sana naman ay okay ito mga kakirig sa paningin ninyo. If you like this video, please don't forget to like, share, and follow. Thank you!